Very blessed morning to each and every one of us. Napakabuti ng Panginoon. Walang katulad ang pag-ibig niya, walang katulad ang pagmamahal niya, pag-aruga niya, at asikaso sa bawat mananampalataya niya. Magandang umaga po sa ating lahat. So sa umaga pong ito, atin pong tatalakayin. Kasi medyo nalilito na po yung ilan. Sabi nila, may nagsasabi kasi ngayon, yun daw, artificial intelligent AI, yun daw po ay antikristo. Hindi po. Ang antikristo po ay tao. Tao na kapareho natin. Kaya nga mamamangha ang buong mundo sa kanya kasi tao siya. Hindi siya system. Ngayon, meron din nagsasabi na kung nagsasalita na raw yung AI, nagsasalita ng mga hologram ngayon, tayo naman nakakagawa tayo ngayon sa isang iglap lang. Ilang pictures na rin natin yung mga lumang larawan natin na kasama yung mga mahal natin sa buhay na nailagay natin sa mga AI apps at ngayon gumagalaw na kasama natin o yung mga taong hindi natin kakilala na mga sikat, mga celebrity, gusto mong makasama, pwede mo na makasama ngayon sa pamamagitan ng generated videos. Ayun po. Kaya sinasabi nila, yun daw ang panlilin lang na gagawin ng Antikristo. Yung parang magsasalita na yung mga images na ganyan. Hindi po yun. Kasi yung mga pagsasalita ng AI, yung pagsasalita ng mga lumang litrato, common na lang po sa atin yan Tandaan po ninyo, sinasabi po rito, may mga Bibles po ba kayo? Okay. Revelation chapter 13, okay babasahin ko po itong verse, teka lang po, verse 3. I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast. Ito pala ang pinakamalaking panlilin lang. Hindi naman yung AI. Masyado lang tayong, minsan masyado kasi kung ano yung uso, doon tayo, no? Pero hindi, ang pinakamalaking panlilin lang na gagawin ni Satanas ay yung mababaril o siguro masasaksak, mapapatay yung halimaw, yung Antichrist. Pero, habang pinapanood nila ang lamay nito, babangon ito. Sorry po. Doon po makikita rito yung great deception na tinatawag. Kaya mula doon sa kanyang pagbangon, kasi tignan po ninyo, sabi dito, ayan, I saw one of his heads as if it had been slain. Namatay, slain na-slain siya. And his fatal wound. Alam niyo, pa nagkaroon ka ng sugat na, ako, minsan nasugat ako sa parang nasugatan ako, dumugo naman marami, pero gumaling din agad. Kasi hindi siya fatal wound, no? Pero pag fatal wound, ito po yung, halimbawa, na baril na saksak, mga ganun. Ayan, kaya namatay yung, I believe namatay yung Antikristo. Sabi niya, and his fatal wound was healed, and the whole earth was amazed. Alam niyo kung bakit? And followed after the beast. Kasi yung binanggit dito na healed, ibig sabihin nun, namatay siya, pero nabuhay siya. Tandaan po ninyo, during that time, kasi wala na po tayo dito, na-rapture na tayo. Mas high-tech pa tayo ngayon dito sa kung anong meron tayo ngayon. No? Mabilis po ang pag-usbong ng technology. In a matter of months, nasabi nila ngayon na nagde-develop ang AI, mas mabilis. Magsalita ka lang kay doon sa mga AI app, makikreate na yung gusto mong ma-generate na larawan mo o video mo. Gusto mong gawin, di ba? Pero sa panahon ng Antikristo, kung hindi pa ito mangyayari ngayon, sa mga darating na panahon, mas lalo pang high-tech, makikita ng buong mundo na nakaburol ito at siya ay babangon. Okay? Hindi po AI yun, Talagang kapangyarihan ni Satanas yun, babangon yung Antikristo. Mamamangha ang mundo, parang Baya Satellite. Kaya doon siya magkakaroon ng power na magpasamba sa mga tao. Anong susunod dito? They worship the dragon. Yeah, that's it. They worship the dragon because he gave his authority to the beast. Tandaan nyo, nung sambahin ng mga tao ang Antikristo,
ang sinasamba nila actually si Satanas. Dahil pangarap po ni Satanas sa loob ng matagal na panahon na siya ay sambahin, na siya ay magkaroon ng titulo na parang Diyos. Ayan ang gusto niya. Kaya nga po nagkaroon ng Great Rebellion sa langit. Dahil ito palang si Taning, gustong parang maging Diyos. Gusto ring maging Panginoon, di ba? Pero alam naman natin ang kinahinatnan niya at saka nung mga nabasa yung mga taong ay yung mga anghel na sumama sa kanya, sila ay itinapon. Iba nagkalat nga rito sa lupa. Kaya maraming diablo sa himpapawid kung tutuusin, no? Mga evil spirits, ito yung mga evil spirits na, halimbawa namatayan kayo ng mahal sa buhay, namatay yung mahal mo sa buhay, pagkatapos makikita mo nandoon siya, nakatayo pa rin, nakangiti sa'yo, take note, hindi na po siya yon. Familiar spirit yon. Mga diablo yon. Kasama sila doon sa mga angel na itinapon. Nanggagaya ng anyo, para nga manlin lang. Okay? Sabi ni Jesus, si Satanas is the father of all lies. Kaya mag-iingat tayo. Ito po ang kapanahunan ngayon na halos hindi na pinipilter ng mga tao kay masama, kay mabuti. I am so sad at the same time dahil inabutan natin ang panahon na ganyan. Kami, itong edad namin na ito, may comparison tayo, no? Halimbawa, ano ba ang mga ugali ng mga tao noong 2011? Ano ang ugali ng tao ng mga, sige, agahan natin doon, mga 2006, 2007. Mga tao noon, ibang ugali kaysa ngayon. Nag-escalate ngayon yung asal ng tao, yung pride tumaas talaga. Kita po natin yan. Okay? And me being a person under grace, talagang sometimes, talagang ang tawag dito, macha-challenge ka rin kung paano mo hahayaan ng banal na espiritu na mag-flow. Kasi minsan yung mga ibang taong nakapaligid sa iyo, hindi ka rin nagagawa ng maganda. Yan po ang sinasabi ko. Di ba? Kaya ang father of all lies po si Satanas. No? Pero ang daddy ko, nais siyang linlangin ni Satanas kasi namatay po yung, noong 2006, namatay yung mother ng daddy namin. And my dad was there. Ito yung bangkay ng lola ko. Tapos, habang hinahawakan niya, kamamatay pa lang habang hinahawakan niya yung bangkay dun sa ulo, para nagpapaalam sa kanyang mami, pag ganyan niya, si mami, kanya, nakita niya, nakangiti raw lola ko sa hangganan. So may pinto lang, si mami. Tapos tinitigan niya, lumayas ka Satanas, sabi niya. You are not my mom. My mom is dead already. Ito, nasa Panginoon na siya. Umalis, biglang nawala. Familiar spirits po yun, no? Talagang ganon. At ganyan ang mga pandideceive ni Satanas. Mas lalo po sa panahon ng tribulation. Kaya tignan niyo rito, there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 32 months was given to him. Alam naman natin yan. And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is those who dwell in heaven. Oh, sabi niya rito, it was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. Alam niyo yung mga ibang tao, hindi nila kailangan pilitin kasi namangha sila sa Antikristo. Kaya I believe yung iba, kusang loob na lalapit para magpatatak ng tatak ng 666. At ngayon po nasasaksihan na po natin ang marami mga panlilinlang ng diablo na nakapaligid na po sa atin pong kapanahunan ngayon. Kaya ang tanging masasabi ko lang po, ito po yung panahon natin na kailangan mas tumutok tayo sa mga pangako ng Panginoon na nakasulat dito sa Biblia at sa mga pangako ni Hesukristo na kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kahit kailan. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi ba kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Dito po si Hesukristo, si Jesus lang ang bida. Wala na pong iba. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang grasya at ang kanyang biyaya. Ito ang umaapaw, siksik, liglig, umaapaw sa ating lahat.
Thank you and God bless sa atin lahat.